Natoy anak, gumising ka na riyan, tanghali na. Mahuhuli ka na sa klase mo. Ayoko pong pumasok, Nay. Ay hindi pwede. Ilang araw ka nang hindi pumapasok. Ang dami mo ng liban sa klase na bata ka. Baka mamaya hindi ka na makapag-grade 5 niyan. Pagkasabi noon ay iniwan ni Perla ang ginagawa niyang paglalagay ng mga paninda niyang kakanin sa bilao at tumayo. Pumasok siya sa kwarto nilang mag-ina at nilapitan ng anak. Hindi na ako natutuwa sa ginagawa mo, Natoy, ha? Gusto mo bang mapalo? Tumayo ka na riyan at maligo. Dalian mo na. Ayoko na pong pumasok, Nay. Tutulungan ko na lang po kayo sa pagtitinda. Ano bang problema at ayaw mong pumasok? Hindi ka naman dating ganyan na. Simula grade 1 hanggang grade 3 ang sipag-sipag mong mag-aral. May nangaaway ba sa'yo sa klase? Wala po, Nay. Eh ano nga dahilan at bakit ayaw mo nang pumasok? Tinatamad na po ako. Mas gusto ko na lang pong samahan kayo sa pagtitinda. Magsasalita pa sanang muli si Perla, ngunit naudlot yun dahil bigla siyang tinawag ng kanyang nanay Auring. Nasa labas ang matanda at nagpapahangin sa may bintana. Perla, parinig ka nga at may tao. Hinahanap ka. Nagtatakang tumayo si Perla at lumabas ng kwarto. Pagsilip niya sa bintana, isang lalaki ang nakita niyang nakatayo sa labas ng bahay nila. Hindi niya ito kilala ngunit base sa suot nitong damit, nagkaroon siya bigla ng ideya kung ano ang sadya nito. Magandang umaga po. Dito po ba nakatira si Natoy? Ako po si Edmond, guro niya. Ay, magandang umaga rin naman. Opo, dito nga siya nakatira. Ako po ang nanay niya. Tuloy po kayo. Umalis sa bintana si Perla at lumapit sa pinto para buksan yon. Pinapasok niya ang kanilang bisita at pinaupo sa tabi ng kanyang nanay. Maraming salamat po. Hindi na po ako magpapaligoy-ligoy pa. Alam niyo naman po siguro kung bakit ako naparito. Ilang araw na pong hindi pumapasok ang anak niyo eh. Tungkol po riyan, hetong at katatapos ko lang siyang pagsabihan dahil ayaw niya na namang pumasok. Ewan ko ba sa batang yan, bigla na lang tinamad na mag-aral. Sinubukan niyo po ba siyang tanungin kung anong problema? Ano po bang sabi niya? Wala naman daw pong problema, sadyang tinatamad lang siya. Hindi ko na nga alam kung paano ko mapipilit na pumasok. Nasaan po ba siya? Pwede po bang tawagin? Gusto ko siyang makausap, baka sakaling makumbinsi ko siya. Sigurado po ba kayo na gusto niyo siyang kausapin? Nakakahiya naman po yata. Ayos lang po. Susubukan ko lang naman siyang kumbinsihin. Ay, teka lang po. Tatawagin ko. Baka nakatulog ulit. Tumayo si Perla at muling pumasok sa kanilang kwarto. Naabutan niya si Natoy na nakatalukbong ng kumot. Natoy, bumangon ka riyan. Nasa labas ang guro mo. Pakisabi na lang po na ayoko nang pumasok, Nay. Nilapitan ni Perla ang kanyang anak at hinablot ang kumot na nakabalot sa katawan nito. Huwag mo kang hintayin magalit, Natoy. Dali na, bumangon ka na riyan at maligo. Hinihintay ka niya sa labas, nakakahiya. Pinuntahan ka pa talaga rito. Ang akala niya ay magmamatigas pa rin ang anak, subalit tumayo ito at lumabas. Narinig niyang binati ng guro si Natoy, ngunit hindi man lang sumagot ang kanyang anak. Nilapitan niya ang lalaki para humingi ng paumanhin. Pasensya na po kayo sa anak ko. Mukhang wala kasi sa mood kaya ganyan. Ayos lang po, walang problema. Ganyan talaga mga bata. Ganyan din po ba siya sa loob ng klase? Kayo na po ang bahalang umintindi sa kanya, ha? Hindi. Sa katunayan, si Natoy ang pinakamabait at magalang na estudyante ko. Iba siya sa karamihan. Wala siyang ibang gustong gawin kundi ang mag-aral kapag nasa loob ng classroom. Halos nagsasalita nga lang yan kapag tinatawag kong sumagot eh. Matanong ko lang po, wala po bang nangaaway kay Natoy sa loob ng klase? Naisip ko kasing baka yun ang dahilan kung bakit ayaw niya nang pumasok. Wala naman po ako nababalita na kahit ano. Kung meron man, ako na rin mismo ang gagawa ng paraan para pag-ayusin sila. Ganun po ba? Nakakapagtaka lang kasi ang bigla ang pagbabago ni Natoy. Napakasipag mag-aral ng batang yan. Hindi ko alam kung bakit biglang ayaw nang pumasok.
Hayaan niyo po, kapag may nabalitaan ako, sasabihin ko kagad sa inyo. Maraming salamat po. Siya nga po pala, dalhin niyo na po ito. Pasasalamat man lang dahil sa pagpunta niyo rito sa bahay namin. Masarap po ito. Ako ang gumawa. Pagkasabi nun, lumapit si Perla sa paninda niyang kakanin at naglagay ng 5 piraso sa isang plastik at ibinigay sa kausap. Naku, maraming salamat. Malilibre merienda ko ngayong araw. Gumagawa pala kayo ng mga ganito? Mukhang masarap. Amoy at itsura pa lang. Hindi naman sa pagmamayabang pero masarap po talaga yan. Araw-araw akong gumagawa at araw-araw ring nauubos. Madalas nga ikulang pa. Itong ang gawa ko ngayon, karamihan dito, meron ng may-ari. Kung ganun ang swerte ko pala, dahil makakatikim ako ng libre. Salamat po. Magsasalita pa sanang muli si Perla, subalit na udlot yun dahil sa paglabas ni Natoy. Tapos na itong maligo at nakabihis na rin. Alis na po ako, Nay. Sige anak, teka, ito ang baon mo. Dumukot siya ng 5 piso sa bulsa ng suot niyang bestida at ibinigay yon sa anak. Pagkatapos nito yung tanggapin, tumalikod na kaagad ito at naglakad palabas. Natoy, hintayin mo si Sir Edmond mo. Parang walang narinig na hindi man lang nito pinansin ang sinabi niya. Ayos lang po, susundan ko na lang. Paano? Mauna na rin po ako. Salamat po dito sa pagkain ha. Nang tumalikod ang lalaki para sumunod kay Natoy, sinundan niya na lang ito ng tingin. Napabuntong hininga na lang si Perla nang tuluyan ng makalayo ang dalawa. Ay naku, ano bang nangyayari sa batang yun? Inanong mo ba siya kung anong problema, ha, Perla? Baka naman kasi may pinagdadaanan niyang apo ko. Ayaw niya lang sabihin sa'yo. Umupo muna siya sa tabi ng kanyang nanay Auring bago nagsalita. Tinanong ko na po pero ang sabi niya wala naman daw siyang problema. Tinatamad lang daw siyang mag-aral. Malakas ang kutob ko na may tinatago sa atin ang batang yan. Hindi naman yan ganyan dati, hindi ba? Opo, Nay. Kaya nga po nagtataka rin ako eh. Mabuti na lang at pinuntahan siya ngayon ng guro niya kaya napilitang pumasok. Iba ang pakiramdam ko sa lalaking yon. Sa tingin ko, pakitang tao lang ang kabaitan na pinakita niya kanina. Ay naku, umiral na naman yung pagiging manghuhula niyo, Nay. Nakita niyo naman na pinuntahan niya pa rito si Natoy. Hindi ko naman pinipilit na paniwalaan mo ko. Pero kilala mo naman ako. Kahit kailan, hindi pa ako nagkamali ng hinala. Alam ko yun, Nay. Pero sa pagkakataong ito, hindi ako sang-ayon sa sinabi niyo. Kung masama ang ugali ni Sir Edmond, hindi na sana siya mag-aaksaya ng oras na puntahan si Natoy dito. Isa yon sa trabaho nila. Kahit ayaw nila, wala silang magagawa. Ay, ayoko na pong makipagtalo sa inyo. Isipin niyo na lang kung anong gusto niyong isipin. Magtitinda na ako, tanghali na. May pagkain na po dyan sa mesa ha. Kumain na lang po kayo kapag nagutom kayo. Sige anak, mag-iingat ka. Huwag mong kalimutang magdala ng payong at mukhang uulan. Opo, Nay, salamat. Aalis na po ako. Pagkasabi nun ay binitbit niya na ang 2 bilao na naglalaman ng kakanin at umalis. Araw-araw, sa ganung tagpo umiikot ang buhay niya. Gigising siya ng madaling araw para magluto at maglalako naman kinabukasan. Nakakapagod at halos araw-araw siyang kulang sa tulog, ngunit ayos lang. Ang mahalaga para sa kanya ay kanyang natutustusan ang pangangailangan nilang tatlo. Kakanin! Kakanin kayo riyan! Mga suke, bili na kayo! Kaagad na nagsilapitan ng mga suki niya nang marinig ang sigaw na yun. Sa isang iglap, naubos kaagad ang paninda niya at tanging ang mga nakareserba ang naiwan. Ihahatid niya lang ang mga yun sa mga may-ari at pagkatapos nun ay didiretso na siya sa palengke
at mamimili ng mga kakailanganin niya para makapagtinda muli bukas. Malapit na siya sa bahay ni Mang Doming nang mapansin niyang maraming tao ang naroon at tila may kung anong kaguluhan sa nangyayari. Binilisan niya ang paglalakad hanggang sa tuluyan siyang makalapit. Napag-alaman niya mula sa mga naroong nakikiusyoso na patay na umano ang anak ni Mang Doming. Natagpuan daw ang katawan ng binata sa tabi ng ilog. Nitong nakaraan lang, nakarating pa sa kanya ang balita na nawawala ang anak ng matanda, tapos ngayon heto na at isang malamig ng bangkay. Nakipagsiksikan si Perla sa mga naroon at nang makarating siya sa pinakaunahan, nakita niyang matandang nakaluhod sa lupa habang umiiyak. Sa harapan nito ay naroon ang wala ng buhay na katawan ng anak nito. Nang mga sandaling yun, parang dinudurog ang kanyang puso para sa matanda. Saksi siya kung gaano nito kamahal ang anak. Bago pa man tuluyang pumatak ang kanyang mga luha, tumalikod na siya at naglakad ng palayo. Nang mga sandaling yun, biglang pumasok sa isip niya si Natoy, ang kanyang nag-iisang anak. Kung sakaling mangyari sa kanya ang nangyari ngayon kay Mang Doming, baka hindi niya yun kayanin. Makalipas ang ilang oras, natagpuan ni Perla ang kanyang sarili na nasa labas na ng gate ng paaralan at tinihintay si Natoy. Kagagaling niya lang sa palengke para mamili at naisipan niyang daanan na lang ang anak, tutal tanghali na. Ilang minuto lang siyang naghintay at maya-maya lang, nakita niya nang lumabas si Natoy. Nilapitan siya nito at kinuha ang ilan sa mga dala niya. Ano pong ginagawa niyo dito, Nay? Ano pa, malamang hinihintay kita. Kagagaling ko lang sa palengke. Saktong malapit na rin naman kayo mag-uwian kaya dinaanan na kita. Sana po dumiretso na kayo sa bahay para makapagpahinga, Nay. Kanina pa yata kayo naghihintay dito eh. Ang init-init po. Kadarating ko lang, mga 5 minuto lang siguro ako naghintay. Sa susunod po sa bahay na kayo dumiretso. Kung umuwi na kayo kaagad pagkagaling sa palengke, di sana nagpapahinga na kayo ngayon sa bahay. O siya, oo na, sige na. Tara na nga at sa bahay mo na lang ako sermonan. Hindi naman po ako naninermo, Nay. Sinasabi ko lang po. Hindi na pinansin pa ni Perla ang sinabing yon ng kanyang anak. Sa halip, nauna na siyang maglakad. Kaagad din naman itong sumunod bit-bit ang ilan sa mga pinamili niya. Siya nga pala, Natoy. Nakarating na ba sa inyong nangyari sa anak ni Mang Doming? Nagpunta ako sa kanila kanina para maghatid ng kakanin at dun ko nalaman ang nangyari. Opo, Nay, nabalitaan po namin. May mga pulis nga pong nagpunta kanina para mag-imbestiga eh. Isa-isa nilang tinanong ang mga guro at estudyante tungkol dun sa nangyari. Oh, anong balita? Nalaman ba nila kung sinong may kagagawan? Hindi ko lang po alam, Nay. Sana mahuli ang salarin. Hanggat hindi nahuhuli ang may sala, malaki ang posibilidad na maulit ang nangyari. Kaya ikaw, Natoy, ha? Huwag kang nagtitiwala sa kung sino-sino. Opo, Nay. Kayo rin po. Aba, bakit napunta sa akin ang usapan? Mas marami po kasi kayong nakakahalubilo araw-araw kaysa sa akin. Ako po, sa eskwelahan lang po ako pumupunta. Pero kayo po kung saan kayo pumupunta para magbenta ng kakanin eh. Mga suki ko naman na ang karamihan sa mga pinupuntahan ko. Matagal ko na silang kilala. Kung may isa sa kanila nagagawan ako ng masama, edi dapat dati pa. O basta, Nay, huwag po kayong makampante sa isang tao. Lalo na po kung unang beses nyo lang nakausap. Nawala ang atensyon ni Perla sa sinasabi ng kanyang anak dahil may umagaw sa atensyon niya habang naglalakad sila. Bakit nandito ito? Ang tinutukoy niya ay ang plastik na may lamang kakanina nasa gilid ng daan. Natatandaan niyang ibinigay niya yun kanina sa guro ni Natoy. Ano po ba yan? Ito yung kakanina ibinigay ko kanina kay Sir Edmund eh. Baka po nabitawan niya kanina habang naglalakad kami. Nagmamadali po kami kasi tanghali na.
Kaya siguro hindi niya na binalikan. Sayang naman. Hindi bale, padadalan ko na lang siya sa susunod. Hindi umimik sa sinabi niyang yon si Natoy. At hanggang sa makarating sila ay hindi na ulit ito nagsalita pa. Dumiretso siya sa maliit nilang kusina para iluto ang binili niyang gulay sa palengke. Abala siya sa ginagawa nang lapitan siya ng kanyang nanay Auring. May narinig akong chismis tungkol sa anak ni Domeng. Totoo ba yon, anak? Opo, Nay. Naawa nga po ako kay Mang Doming eh. Ano raw bang ikinamatay ng binata? Nahuli na ba ang gumawa nun sa kanya? Hindi pa ho nahuhuli ang salarin, Nay. Tungkol naman po sa kung anong ikinamatay, ayon po sa narinig ko, may mga pasaraw po sa katawan. Baka may nakaalitan. Diyos ko, nakakatakot na ang mga nangyayari sa panahon ngayon. Oo nga po, Nay eh. Kaya nga po, pinagsasabihan ko kanina si Natoy. Ano ka ba? Mabait na bata ang apo ko. Malabong magkaroon niya ng kaaway. Alam ko naman po yun, Nay. Pero hindi pa rin po natin masasabi. Hindi porket mabait ang anak ko, magiging ligtas na siya sa kung anong kapahamakan. Sa bagay, tama ka riyan sa sinabi mo. Walang pinipiling tao ang masasamang loob. Tama po kayo. Dahil sa nangyari, nagkaroon tuloy ako ng takot. Bigla kong naisip na paano kung kay Natoy nangyari ang ganun. Baka po mawala ako sa katinoan, Nay. Iniisip ko pa lang para na akong masisiraan ng bait. Huwag kang ang magsalita ng ganyan, anak. Pati ako ay tinatakot mo. Alam mo naman na mahal ko yung apo ko. Pasensya na po, Nay. Hindi ko lang po talaga maiwasang mag-isip ng kung ano-ano. Magdasal na lang tayo palagi para sa kaligtasan ni Natoy. Opo, Nay. Yun nga ang mabuti nating gawin. O siya, luto na po itong gulay. Kain na po tayo. Natoy, kakain na anak. Hinintay muna nilang lumapit si Natoy at sabay-sabay silang kumain. Habang kumakain, napansin ni Perla ang pagiging tahimik ng kanyang anak. Dati naman, madaldal ito at madalas magkwento tungkol sa mga ganap sa loob ng klase. Kinabukasan, maagang naghanda ng agahan si Perla para sa kanyang anak na si Natoy. Tulad kagabi, napansin niya na tila matamlay pa rin ito. May problema ka ba, anak? Wala po, Nay. Sigurado ka ba? Bakit parang matamlay ka? Masama lang po ang pakiramdam ko. Siguro po dahil sa sobrang init. Baka naman gumagawa ka lang ng dahilan para hindi kita papasukin. Hindi po, Nay. Wala naman po akong balak umabsent sa klase kahit masama ang pakiramdam ko eh. Masama ba talaga ang pakiramdam mo? Huwag ka nang pumasok kung hindi mo kaya. Papasok po ako. Kaya ko naman po. Sige, ikaw ang bahala. Basta kapag lumala ang pakiramdam mo, umuwi ka na lang ha? Opo, Nay. O siya, bilisan mo na riyan at baka mahuli ka sa klase mo. Nagsimula na itong kumain at nang matapos ay kaagad nang nagpaalam si Natoy sa kanila. Alis na po ako, Nay. Alis na po ako, Lola. Mag-iingat ka, apo ko. Uwi ka agad pagkatapos ng klase, ha? Opo. Nang umalis si Natoy ay nagkatinginan na lang silang mag-ina. Nang mga sandaling yon, alam ni Perla na pareho sila ng iniisip. Huwag ka munang mag-isip ng kung ano-ano. Hintay na lang nating siya mismo ang lumapit sa atin at magsabi ng problema niya. Maaaring bata pa ang anak mo pero matalino si Natoy. Marunong mag-isip. Baka kaya ayaw niyang magsabi dahil ayaw niyang mag-alala ka. Hayaan mo na lang muna siya. Pero paano po kung hindi pala madali ang pinagdadaanan niya, Nay? Nakita niyo naman, halos hindi siya makakain tapos ang tamlay pa. Paano po akong hindi mag-aalala kung ganyan ang nakikita ko?
Naiintindihan kita, anak. Hayaan mo, susubukan ko siyang kausapin. Baka sakaling magsabi siya sa akin. Sige po, Nay. Baka nga magkwento siya kung kayo ang kakausap sa kanya. Sabihin niyo po kagad sa akin kung ano man ang malalaman niyo, ha? Sige, sige. Ako na ang bahala. Maraming salamat po, Nay. Pagkatapos ng pag-uusap nilang yun, naging abala na si Perla sa paglilinis ng mga ginamit niya sa pagluluto ng kakanin-kaninang madaling araw. Ibinabad niya na rin sa tubig ang binili niyang malagkit na bigas para lumambot yun at umalsa. Nang matapos sa mga gawain, saka lang siya humiga para magpahinga. Dahil sa pagod, kaagad siyang nakatulog. Hindi alam ni Perla kung ilang oras siyang nakatulog. Basta nagising na lang siya dahil may naramdaman siyang yumakap sa kanya mula sa likuran. Nang tingnan niya kung sino yun, napangiti siya nang makita niya si Natoy. Pakiramdam niya na mga sandaling yun, biglang naglaho na parang bula ang lahat ng pagod na nararamdaman niya. Subalit kaagad ding napawi ang ngiti niya dahil sa amoy na sumalubong sa kanya. Hinawakan niya ang mukha nito at inamoy ang bibig. Bakit ka amoy sigarilyo? Halatang natakot ito dahil biglang bumangon at umatras. Sagutin mo ang tanong ko, Natoy. Bakit ka amoy sigarilyo? Kailan ka pa natuto magbisyo, ha? Patawad po, Nay. Tinikman ko lang naman po. Natoy, naririnig mo ba ang sarili mo? Anong tinikman? Hindi yan pagkain para tikman mo. Patawad po, Nay. Ano ba talagang nangyayari sa'yo? Nitong mga nakaraan tinatamad kang pumasok. Tapos ngayon naman natututo ka ng manigarilyo? Pinag-aaral kita hindi para matuto magbisyo. Alam ko naman po yun. Alam mo naman pala, bakit ginawa mo? Natoy naman, kaya nga ako nagpapakahirap maghanap buhay para makapag-aral ka at magkaroon ng magandang buhay. Tapos malalaman ko na lang na unti-unti mo nang sinisira ang buhay mo. Tinikman ko lang nga po yun, Nay. 10 taon ka pa lang. 10 taon! Kahit tinikman mo lang o ano, masama pa rin ang ginawa mo. Nakaka-addict yan, alam mo ba? Walang magandang maidudulot yan sa'yo kung hindi sakit. Ano bang kaguluhan ang naririnig ko? Perla, anak, bakit ka ba sumisigaw? Paanong hindi ako magagalit, Nay? Itong apo ninyo natututo ng manigarilyo. Natoy, apo, totoo ba ang sinasabi ng nanay mo? Tinikman ko lang naman po yun, Lola. Napatapik sa sariling noo ang matanda matapos marinig ang sinabing yun ni Natoy. Sus, Ginoo kang bata ka. Bakit mo yun ginawa? Tinatanong ka ng lola mo. Sumagot ka. Wala po. Gusto ko lang. Patawad po. Halika nga ritong bata ka. Naghahanap ka talaga ng palo eh. Nilapitan ni Perla ang anak at hinila sa kamay. Kumuha siya ng sinturon at pinalo ito sa puwet. Bagamat galit, kontrolado niya pa rin ang pagbitaw niya ng sinturon. Alam niyang hindi yun ganun kasakit kaya nagtaka siya nang bigla na lang itong mapasubsob sa sahig. Nabitiwan niya ang hawak na sinturon at lumapit para tulungan itong tumayo. Ano ka ba naman, Perla? Balak mo bang lumpuhin ang anak mo? Hindi naman po ganun kalakas ang pagpalo ko, Nay. Kaya nga nagtataka ako kung bakit. Natigilan si Perla at napatingin kay Natoy. May tumatakbo sa isip niya. Bagay na natatakot siyang alamin dahil baka totoo. Gayunpaman, nilakasan niya pa rin ang kanyang loob. Hinawakan niya ang laylayan ng short nito at dahan-dahang itinaas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang ginagawa yun. Lihim niya ring ipinagdarasal na sana mali ang kanyang hinala. Anong mga ito? Kasabay ng pagsambit niya ng mga katagang yun, siya namang paglambot ng kanyang mga tuhod matapos tumambad sa kanyang paningin ang kinatatakutan niya. Pati ang kanyang nanay ay nagulat din sa nakita. Diyos ko, ano yan? Bakit puro pasa?
Sino ang may gawa niyan? Ang kaninang tahimik niyang anak na si Natoy ay parang biglang nataranta nang marinig ang sinabi ng matanda. Wala lang po ito. Anong wala? Tingnan mo nga. Halos kulay ube na yung mga hita mo. Ano bang nangyayari, Natoy? Sino may gawa niyan? Ano ka ba naman, Apo? Papatayin mo ba sa pag-aalala ang nanay mo? Nang mga sandaling yun, nanatili pa ring walang imik si Perla. Sobra siyang nagulat at nasasaktan sa kanyang nakita. Halo-halong emosyon ang lumulukob sa kanya. Kahit nang lapitan siya ni Natoy at yakapin, nanatili pa rin siyang walang kibo. Pasensya na po, Nay. Hindi ko naman po gustong gawin to. Bakit kasi hindi mo sabihin sa amin kung anong nangyari? Paano mo nakuha yung ganyang mga pasa? Sino ang may gawa niyan? Hindi ko po pwedeng sabihin, Lola. Ang sabi niya sa akin, may masamang mangyayari daw sa inyo kapag nagsumbong ako. Kaya pasensya na po, hindi ko pwedeng sabihin. Ayoko po may mangyari sa inyo ni nanay eh. Ayos lang naman po ako. Mawawala rin po itong mga basa ko. Hindi pwede, Apo. Kailangan mong sabihin sa amin ang totoo. Kailangang magbayad ang kung sino mang may gawa niyan sa'yo. Huwag kang matakot sa banta niya. Hindi niya kami kayang saktan ng nanay mo. Hindi hanggat nabubuhay ako. Pero natatakot po ako, Lola. Baka po kung anong gawin niya sa inyo ni nanay. Masama po siyang tao. Kaya niyang pumatay. Kaya nga kailangan mong sabihin sa amin kung sino yung tinutukoy mo para matigil ang kasamaan niya. Sige na, Apo, pakiusap para sa amin ang nanay mo. Sabihin mo na kung sino. Si Sir Edmund po, Lola. Sir Edmund? Tama ba ang narinig ko? Sinasabi ko na nga ba? Tama ang hinala ko tungkol sa lalaking yon. Ano pong ibig niyo sabihin? Unang kita ko pa lang sa kanya, naramdaman ko na agad na hindi siya mabuting tao. Tama po kayo nang hinala sa kanya, Lola. Kunwari lang po mabait siya pero ang totoo, sobrang sama niyang tao. Siya po ang pumatay sa anak ni Mang Doming. Ano? Totoo ba yung sinasabi mo, Apo? Opo, nakita ko po mismo, Lola. At alam niya po yun, kaya nga ako naman ang pinagbabantaan niya. Ang akala ko makakaiwas na ako sa kanya kapag hindi na ako pumasok. Pero pinuntahan niya po ako rito. Hayop siya. Pupuntahan ko siya ngayon mismo. Ilalantad ko sa lahat ang kasamaan niya. Yon ang mga katagang binitiwan ni Perla makalipas ang ilang minutong pagkatulala. Tumayo siya at akmang lalabas ng kwarto, ngunit pinigilan siya ng kanyang ina. Magaan na parusa kung makukulong lang siya, anak. Hayaan mong ako ang magbigay ng nararapat na parusa sa kanya. Natigilan si Perla. Napatitig sa kanyang ina. May parte sa kanya ang tumututol sa gusto nitong tukuyin. Kinagabihan, Nay, sigurado po ba kayo sa gusto niyong gawin? Matagal na po nating ibinao ng kalahating ito ng ating pagkatao. Nangako kayo kay tatay na hindi na ulit kayo babalik sa dati niyong gawain. Hindi niyo po kailangang baliin ang pangakong yun para lang kay Natoy. Alam kong maiintindihan ako ng tatay mo dahil ginagawa ko ito para protektahan kayo ng apo ko. At isa pa, sa ganitong paraan lang natin maibibigay ang parusang nararapat para sa taong yun. Sige na, gawin mo na ang mga inuutos ko. hindi na muling tumutol pa si Perla. Sa halip ay sinunod niya na lang ang mga utos nito.
Pagkatapos niyang ilabas mula sa isang kahon ang mga gagamitin ng kanyang ina, inutusan siya nitong kunin kay Natoy ang buong pangalan ni Sir Edmond. Usik ang gagawin mo, Nay. Ang usik na tinutukoy ni Perla ay isang uri ng kulam kung saan ang kakailanganin lamang ay ang buong pangalan ng taong kukulamin. Oo, anak. Pero hahaluan ko rin ang kaunting barang. Unti-unti natin siyang papatayin sa sakit at takot hanggang sa siya na mismo ang tumapo sa buhay niya. Sige na, kunin mo na ang buong pangalan at nang makapagsimula na ako. Opo, Nay. Pagkasabi nun, lumabas siya ng kwarto ng matanda at pumasok sa kwarto nilang dalawa ni Natoy. Lumapit siya sa bag nito at kumuha ng panulat at papel. Isulat mo rito ang buong pangalan ni Sir mo. Nay, narinig ko po ang usapan niyo ni Lola. Mabuti naman at narinig mo. Hindi ko na kailangan pang magpaliwanag sa'yo. Sige na, isulat mo na. Kinuha nito ang mga yun sa kamay niya at nang ibalik ay naroon na ang pangalan na hiningi niya. Mauna ka nang matulog. Huwag mo na akong hintayin. May pasok ka pa bukas. Hindi niya na hinintay na sumagot ito. Lumabas na siya ng kanilang silid at bumalik sa kwarto ng matanda. Nang ibigay niya ang papel, sinulatan nito yun ng kakaibang lengguwahe gamit ang dugo ng alaga nilang kambing. Pagkatapos noon ay dahan-dahan nitong sinunog ang papel habang bumibigkas ng mga mahihiwagang salita. Ilang minuto ang itinagal ng ritual bago natapos. Ayos na, anak. Matulog na tayo. Sige po, Nay. Lilipat na po ako sa kabila. Bago siya lumabas, inalalayan niya muna itong mahiga at kinumutan pagkatapos. Pagpasok niya sa kwarto nila ni Natoy ay mahimbing na ang tulog nito. Tiningnan niya muna ang oras bago nahiga. 1:00 na pala ng madaling araw. Ibig sabihin nun, 2 oras na lang ang tulog niya dahil 3:00 siya gigising para magluto ng panindang kakanin. Dahil doon, napagpasyahan niyang wag na lang matulog para hindi sumakit ang kanyang ulo. Nang sumunod na mga araw, nalaman nila kay Natoy ang malaking pagbabago umano ng ser nito. Namumutla at nangingitim ang ilalim ng mata. Madalas tulala at kung minsan ay bigla na lang nagugulat na para bang may kung anong nakakatakot na nakikita. Alam ni Perla na yun na ang resulta sa ginawa nila ng kanyang nanay, kaya hindi na lang siya umimik tuwing nagkukwento si Natoy. Isang gabi, habang naguhugas siya ng plato ay nilapitan siya ng anak. Kayo po ang may gawa nun kay Sir, hindi ba? Huminto siya sa kanyang ginagawa at humarap dito. Bakit mo na itanong? Wala lang po, Nay. Gusto ko lang pong marinig mismo sa bibig niyo. Aminin ko po na naawa ako sa nangyayari sa kanya. Pero alam ko rin naman pong nararapat lang yun dahil sa ginawa niya sa akin at sa anak ni Mang Doming. Mabuti naman at alam mo yan. Natoy anak, ang mga taong katulad niya, hindi dapat kaawaan. Bakit? Naawa ba siya sa'yo? Hindi, di ba? Hanggang ngayon nga nangingitim pa rin yung mga hita mo. Galit pa rin po ba kayo sa akin dahil hindi ko kagad sinabi sa inyong lahat, Nay? Nitong mga nakaraan po, halos hindi niyo ako kinikibo. Patawarin niyo na po ako, Nay. Pagkasabi nun, bigla itong yumakap sa bewang niya habang umiiyak. Tana, hindi naman ako galit sa'yo. Galit ako sa sarili ko. Hindi kita pinapansin dahil sa tuwing titingnan kita at nakikita ko ang iyong mga pasa. Sobra akong nasasaktan. Ang sakit isipin na nakaranas ka ng ganyang paghihirap nang hindi ko man lang alam. Na wala man lang akong nagawa. Huwag mo nang uulitin ang ginawa mo, ha? Opo, hindi na po, Nay. Patawad po kung sobra ko kayong pinag-alala. Hindi na po mauulit. Hindi na muling nagsalita pa si Perla. Sa halip,
niyakap niya na lang ng mahigpit ang anak. Ilang araw pa ang mabilis na lumipas. Napag-alaman ni Perla na isinuko ni Edmond ang sarili sa mga pulis. Inamin nito ang krimeng nagawa sa anak ni Mang Doming dahil palagi raw itong nagpapakita sa lalaki. Nakulong ang guro ngunit hindi sa kulungan kung hindi sa ospital ng mga taong may problema sa pag-iisip dahil tuluyan na itong nasiraan ng bait pagkatapos aminin ang krimeng nagawa. Kinagabihan ng araw na yun, naging usapan nilang mag-ina ang tungkol sa nangyaring pagsuko ni Edmond sa mga pulis. Ang babaw lang pala ng naging dahilan ni Sir Edmond sa pagpatay, Nay. Bakit? Ano raw ba ang dahilan? Ayon sa narinig ko, natalo lang daw sa kantahan. Nagkaroon kasi sila ng kasiyahan nung araw ng mga guro. May paligsahan daw na nangyari at natalo itong si Sir Edmond. Dinibdib niya pala ang pagkatalo niya kaya kinabukasan, inabangan niya na ang biktima. Ganyan talaga mga mayayabang na tao. Hindi marunong tumanggap ng pagkatalo. Hindi kasi matanggap ng pagkalalaki nila na malamangan ng iba kaya ang nangyayari, nakagagawa sila ng hindi maganda. Pero bakit kasi may mga taong masyadong mataas ang tingin sa sarili? Tipong akala nila wala nang hihigit pa sa kanila. Hindi talaga maiiwasan ang mga ganyang tao sa mundo, anak. Ang sabi nga nila, walang kapayapaan kung walang gulo. Pero kawawa naman po yung mga nabibiktima. Katulad na lang po ni Mang Doming, nawalan siya ng anak. Tungkol nga pala riyan, libing na yata bukas, hindi ba? Dapat makipaglibing ka, anak, para man lang makabawi dahil sa hindi ka nagkaroon ng oras para makiramay. Sige po, Nay. Magandang ideya nga yan. Hindi na muna ako magtitinda bukas. Oo, anak. Para naman makapagpahinga ka rin sa pagtitinda kahit isang araw lang. O siya, inaantok na ako. Matulog na tayo. Nang tumayo ang matanda ay tumayo na rin siya at pumasok sa kwarto nila ni Natoy. Nahiga siya sa tabi nito at yumakap. Kinabukasan, bago mag-8 ng umaga ay nasa bahay na siya ni Mang Doming. Sinadya niyang agahan ng kaunti para kahit papano'y magkaroon pa siya ng oras na makausap ang matandang lalaki. Nakikiramay po ako, Mang Doming. Pasensya na po kung hindi po kami nakapunta para makipaglamay. Wala po kasing oras. Ayos lang yun, Perla. Alam ko naman na marami kang ginagawa. At isa pa, medyo malayo itong bahay namin mula sa inyo. Nabalitaan ko po ang tungkol sa pag-amin ni Sir Edmond. Mabuti naman po at kahit papano'y may hustisya na ang nangyari sa anak ninyo. Sobra nga akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa nangyari. Natupad ang ipinagdarasal ko tuwing gabi. Hindi man nakulong, ayos na rin dahil nawala siya sa sarili. Oo nga po, sapat ng kabayaran yun sa ginawa niya. Habang nagsasalita ay payapa ang kalooban ni Perla. Nang mga sandaling yun, alam ni Perla na ganun din ang nararamdaman ni Mang Doming. Dahil pareho silang magulang. Magulang na gagawin ng lahat para sa mga anak. Hindi dahil yon ang obligasyon nila, kung hindi dahil ganoon sila kung magmahal. Wakas!